Okay, magsimula tayo sa isang tanong na sigurado akong sumagi na sa isip mo. Lord, ano po ba talaga ang ipinapagawa ninyo sa akin? Yan yung classic question, no? Oo. Pero habang ginabasa namin itong material na binigay mo, may lumabas na parang mas mabigat, mas foundational na tanong eh. Yung tanong na, handa na ba talaga ako? Exactly. Yun. At hindi yung paghahanda na parang checklist lang, di ba? Hindi yung, okay, may degree na ko, naka-training na ko, may experience. So game na. Hindi ganun. Hindi ganon. Ang tinutukoy dito, kumbaga, mas malalim, mas panloob na kahandaan. Tama. Kasi itong mga CP na sisiyasatin natin ngayon, galing sa isang aklat na tinitingnan yung tension sa pagitan ng modernong idea ng preparation at kung paano ba talaga hinuhubog ng Diyos yung mga tao niya. So, ang misyon natin dito ay i-unpack kung ano ba talaga yung bumubuo, yung nagpapatibay sa isang tao, may tawag na maglingkod. Ang pag-uusapan natin, bale, hindi lang tungkol sa calling, kundi sa proseso bago yon, yung madalas nating nakakalimutan. Yung paghubog. Susubukan nating alasin yung mga nakasanayan nating pag-iisip at tingnan kung ano ba talaga ang priority ng Diyos. Okay, game. Let's unpack this. Unang-una, tinitira agad ng material yung kulturang nakikita natin ngayon. Sa ministeryo specifically. Oo. Sinasabi rito na madalas ang calling ay tinitingnan na parang isang incorporate career track. Parang corporate ladder. Yun nga, may formula, di ba? May formula. Mag-training ka, galingan mo, dapat mapansin ka. Tapos yun, bibigyan ka na ng pwesto. Ang focus, laging nasa panlabas. Laging nasa panlabas. Credentials, platform, mga opportunities. Ang wenda ng kagkakapaliwanag dito parang hiniram daw ng simbahan yung lohika ng marketplace. Yon. Nagkaroon ng isang subtle pero dangerous na shift. Unang-una na pagkakamalan natin na ang competence, yung galing, ay katumbas na ng calling. Oo, pag magaling ka, yun na yun. Pangalawa, yung visibility, yung pagiging sikat o kilala, parang naging sign na ng favor ng Diyos. Ang lohika, kung pinapalakpakan ka, kung lumalaki ang ministry mo, you're on the right track. At yun yung assumption na sobrang delikado. Kasi dito na nagiging very real yung consequences. Oo. Sinasabi ng source na ang resulta nito ay hindi lang theoretical, kundi yung mga headline na nakikita natin. Burnout, moral failures. Yung mga leader na bigla na lang nawawala. Exactly. At ang argumento ng libro, hindi raw ito failure of calling. Ito ay failure of preparation. Ang fascinating dito, ipinapakita ng teksto na may paulit-ulit na pattern sa buong Biblia. Paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit na parang sinasampal sa atin ngayon. At yung pattern ay ito. Character formation always comes before the commission. Wow. Hinuhubog muna ng Diyos kung sino yung tao bago niya ibigay kung ano yung gagawin niya. So yung pagtawag pala ay tungkol muna sa kung sino ka nagiging bago yung kung ano ang ginagawa mo? Yon mismo. At yung mga halimbawa na binigay sa sources napakatindi. Unahin na natin yung pinaka-ultimate example. Si Jesus mismo. Oo, si Jesus. Isipin mo 30 taon ng buhay niya nasa obscurity. Nagkakarpintero. Isang ordinaryong mamamayan lang sa Nazareth. Sabi sa Luke 2:52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Sa modernong business-minded culture natin, that's wildly inefficient. Sobra. 3 dekadang ng paghahanda para lang sa 3 taong public ministry. Parang ang laking sayang sa oras, di ba? Parang kung may consultant kang kukunin ngayon, sasabihin niyan, maximize your potential. Start your platform at age 18. Oh, tama. Pero yung pinapakita sa buhay ni Jesus, yung maturity must precede ministry. Ang paglago sa karakter, sa relasyon sa ama, sa komunidad, yun ang pundasyon. Hindi pwedeng laktawan. Tapos, tingnan mo si Moses. Prince of Egypt, di ba? Oo. Puno ng confidence, nakita niya yung injustice, sinubukan niyang lutasin sa sarili niyang paraan. Pinatay niya yung Egyptian. Yon, ang resulta. Tumakas siya. At saan siya napunta? Sa disyerto. For 40 years. 40 taon. Grabe. Isipin mo yon.
Mula sa pagiging prinsipe na may akses sa lahat, naging isa kang pastol sa gitna ng kawalan. Yung dating kumpiyansa niya na kaya ko tong ayusin, napalitan ng 4 na dekada ng katahimikan. At sinasabi ng source na yung disyerto, hindi siya tinuruan ng leadership techniques. Hindi! Tinuruan siya nitong magtiwala at makinig. Yun ang transformation. Yung disyerto ang nagtanggal ng lahat ng arugansya niya. Doon niya natutunan na hindi pala siya ang bida sa kwento. Kaya nung tinawag na siya ng Diyos dun sa burning bush, Hindi na ako ang bahala yung sagot niya. oo, ang tanong na niya, sino po ba ako para gawin ito? From self-confidence to God-dependence. At yung proseso na yon, hindi mo makukuha sa isang weekend seminar. It took 40 years. Kita niya si Jesus, naging alagad. Ang akala natin, pagkatapos nun, nangaral na siya agad. Yun ang ine-expect natin, no? Pero hindi. Hindi. Sabi mismo sa Galatians, umalis siya at nagtago ng ilang taon sa Arabia. Ito yung tinatawag ng source na panahong Reformation, hindi lang information. I like that. Kailangan niyang i-unlearn yung pagiging aroganteng pariseyo niya. Kailangan niyang i-recalibrate yung buong pag-iisip niya, hindi na base sa kautusan, kundi base kay Kristo. Exactly. Yung gospel na ipinangaral niya sa publiko, kailangan muna niyang isabuhay at pagnilayan sa pribado, So yung authority niya, hindi galing sa bilis ng pagsikat niya. kundi sa lalim ng pagsuko niya noong mga panahong walang nakakakita. Alam mo kung iisipin, that's incredibly humbling. Yung mga taong may pinakamalaking potensyal, ang unang utos parang manahimik ka muna, magtago ka muna. It really goes against our modern instinct, di ba? Yung i-maximize agad lahat. Oo, kaya para sa'yo na baka nakakaramdam na nasa waiting season ka o parang walang nangyayari, baka hindi ka pala pinapabayaan. Baka ito na mismo yung paghahanda? Ito yung tinatawag ng source na holy obscurity, yung banal na pagtatago kung saan hinuhubog tayo ng Diyos. So, kung ganun pala ang pattern sa Biblia, parang kailangan talaga nating i-recalibrate yung buong understanding natin ng pagiging ready. Oo, ano ba talaga yung ready? At para tulungan tayo, may 4 na malinaw na paghahambing na binibigay yung material. Okay, sige, unpack natin yan isa-isa. Yung una, na sobrang tumama sa akin, ay yung karera versus bukasyon. Yan. Sa karera, ang goal ay umakyat sa hagdan. Ang tanong palagi, what's the next step up? Tama. Pero sa bukasyon o vocation, ang goal ay pagsunod sa isang panawagan. Ang tanong, Lord, saan po ang susunod na hakbang ng pagsunod ko? Kahit pa yan ay patagilid o pababa pa nga minsan, Ang laking pagkakaiba niyan sa mindset. Ang karera, tinitingnan mo yung trajectory mo. Ang bokasyon, tinitingnan mo yung tumatawag sa'yo. so ang success sa career, promotion. Ang success sa bokasyon, faithfulness, kahit saan ka padalhin. Pangalawa, at very relevant sa social media age, galing sa pagtanghal o performance versus presensya. Oh, Sobrang bilib tayo sa mga magagaling magsalita, sa charismatic, sa mga nakaka-inspire sa stage, di ba? definitely. Pero ipinapaalala sa atin dito yung sinabi tungkol sa mga apostol sa Acts 4:13. Pagkatapos nilang magsalita with boldness, ang napansin ng mga tao, pansin nila ay they recognized that they had been with Jesus. Yun yung tunay na credential. Hindi yung school na binanggalingan mo o yung bilang ng followers mo. Ang tanong ay, nag-spend ka ba ng oras kasama si Jesus? Kasi yung presence niya sa buhay mo ang nagbibigay ng bigat at authority. Hindi yung galing mo sa pag-perform. Pwedeng magaling kang performer pero walang laman kasi walang presensya. Wow! Yung pangatlo, ito yung medyo nakakatakot na isipin. Sigasig o zeal versus paghanda. Binabanggit dito yung Romans 10:2. May sigasig sila para sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman. Ang sigasig o passion, parang high-octane na gasolina. Malakas. Malakas. Pero kung ilalagay mo yan sa isang makina na sira-sira pa, na hindi pa handa, anong mangyayari? Sasabog. Sasabog. Exactly. At yun yung warning dito. Ang sigasig na hindi nakaugat sa malalim na pagkakilala sa Diyos at sa sarili, Yung hindi dumaan sa paghubog. yun, mapanganib. It can do more harm than good. Pwedeng masunog yung tao o yung mga taong pinaglilingkuran niya.
Yung paghahanda ang nagiging matibay na lalagayan para sa sigasig na yan. Para maging life-giving ito instead of destructive. Sandali, balikan natin yung huling comparison kasi sobrang importante nito. Kakayahan o capability versus kapasidad o capacity. Akala ko pareho lang yan eh. Akala ng marami, pero yung pagkakaiba crucial. Ang capability, yan yung skills mo. Public speaking, organizing. Writing, ganyan. Mabilis siyang matutunan. Pwede kang mag-workshop para dyan. Pero yung capacity, ayon sa text, ay ang abilidad ng kaluluwa na magdala ng responsibilidad ng hindi nasisira. Ibang level yon. Paano ba natin makikita yung pagkakaiba niyan sa totoong buhay? Isipin mo yung isang tulay. Ang capability, kung gaano kaganda yung disenyo ng tulay. Pero ang capacity, Kung gaano kabigat yung kaya niyang dalhin bago siya gumuho. yun. Ang capacity, yan yung internal strength mo. Yung character, yung humility, yung emotional and spiritual resilience mo para kayanin yung bigat ng pressure, ng tukso, at kahit ng tagumpay. At yun, hindi nakukuha overnight. Hindi. Hinuhubog yung dahan-dahan, madalas sa gitna ng pagsubok at sa mga panahong walang nakakakita. Kaya pala yung babala ng source, ang mga platform, pulpito man yan o social media, ay nag-amplify. Pinapalaki nito kung ano yung nando na. Kung may talento ka, lalaki yan. Pero kung may mga bitak sa karakter mo, Lalaki rin yan. Ang sigasig ko ba ay nakaugat sa isang bagay na sapat ang lalim para magtagal? grabe. This raises an important question. So, paano natin malalaman kung handa na tayo? Yun nga kung yung pagiging ready pala ay hindi tungkol sa skills at opportunities lang, anong dapat natin tingnan? Dito na tayo papasok sa mga practical na tanong na binibigay ng material para sa'yo para sa sarili mong pagsusuri. Yung mga tanong na kailangan mong sagutin ng tapat sa harap ng Diyos? Sige, yung una at napakahalaga. Anong mga palagay o assumptions ang nakuha ko tungkol sa kung ano ang nagiging basehan para maging kwalipikado sa ministeryo? This is an invitation to be honest. Saan ko ba nakuha yung standards ko ng readiness? Galing ba sa culture? Sa pagkumpara ko sa iba? O sa Biblia mismo? Ang hirap niyan sagutin ng tapat, no? Kasi madalas, hindi natin namamalayan na yung pressure na nararamdaman natin, na kailangan may master's degree ka, na kailangan libo-libo ang followers mo. Na kailangan by this age may ministry ka na? Oo, hindi pala galing sa Diyos. Galing pala sa paligid. Pangalawang tanong na dapat mong pagnilayan, saan ko napagkamala ng opportunity binang pagtawag? Aray! May warning yung material dito, hindi lahat ng bukas na pinto ay galing sa Diyos. Ouch! Minsan, yung bukas na pinto ay isang pagsubok sa ambisyon natin. May mga opportunity na magpapasikat sa atin pero maglalayo naman sa atin sa proseso ng paghubog ng Diyos. It takes real discernment to know the difference. Okay, so lahat ng to, assumptions, opportunity, parang mga external checks. Pero base sa nabasa ko, may isang tanong na binabalik-balikan ng source na mas panloob, mas personal. Ito yung puso ng lahat. Sinasabi rito na ang tanong ng Diyos sa'yo ay hindi lang, anong ginagawa mo para sa akin? Kundi, Hindi, sino ka na nagiging kasama ko? wow, Ang focus lumilipat mula sa gawain patungo sa relasyon, mula sa performance patungo sa pagkatao. mula sa transaction patungo sa transformation. Yun, Ang laki ng shift na yan kasi kung ang tanong ay anong ginagawa ko, ang focus ay sayo, sa achievements mo. Pero kung ang tanong ay sino ako na nagiging, ang focus ay sa proseso, sa paglago, sa relasyon mo sa Kanya. ginagawa nitong relational ang calling, hindi transactional. Hindi na ito listahan ng mga dapat gawin, kundi isang buhay na isinasabuhay kasama niya araw-araw. So to summarize, ang pangunahing mensahe ng material na ito ay ito. Ang pagtawag ay hindi isang destinasyon na kailangang marating. Kundi isang buhay ng pagsunod. Isang buhay ng pagpapahubog kasama si Kristo, ang pagiging handa ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng tamang sagot o credentials, kundi sa pagkakaroon ng pusong handang maghintay, magtiwala at mahubog.
Kahit na sa tingin mo ay sobrang bagal ng proseso. Exactly. At yung katapatan sa mga maliliit at nakatagong bagay, yung pagbabasa mo ng Biblia kahit walang nakakakita, yung pananalangin mo sa kwarto mo, yung tapat na pagtatrabaho mo sa office. Yun palang tunay na training ground. Mas mahalaga pala yon kesa sa bilis ng pag-akyat mo sa tagumpay. At para sa iyo na marahil ay nasa gitna ng paghihintay o pakiramdam mong hindi ka ginagamit, ang paalala ng material na ito ay baka nasa pinakamahalagang classroom ka mayon. Yung holy obscurity ay hindi kaparusahan. Ito ay paghahanda. Hindi ito paglimot ng Diyos sa iyo, ito ay pagtitiwala niya sa proseso para sa iyo. So, iiwan namin sa iyo tong final thought from the source. At medyo mabigat to. Oo, ito talaga yung pangmuni-muni. Isang tanong para pagnilayan mo. Kung sasagutin ng Diyos ang lahat ng iyong panalangin para sa influensya, pero iiwan niyang hindi nagbabago ang iyong karakter, ituturing mo ba iyon na isang biyaya o isang sumpa?